Ito ay kwento ni Ami at ng kanyang pamilya sa mga karanasan nila sa sarili nilang tahanan. Si Ami ay isang estudyante na malakas ang pandama sa mga bagay o nilalang na di nakikita ng pangkaraniwang mata. Simula pa ito nung pagkabata niya. Maraming beses na niyang naranasan ang iba't ibang kababalagan, lalong-lalo na sa kanilang bahay. Isang gabi, nakahiga si Ami sa kama. Ang mahinang liwanag ng kanyang ilaw sa pagbabasa ay nagliliwanag sa mga pahina ng kanyang pocketbook. 2:00 na ng madaling araw. Ang oras kung kailan mas ramdam ang presensya ng mga patay kesa sa mga buhay. Nababalot ng anino ang mga pader dahil sa maliit lamang na ilaw niya ang pinagmumulan ng liwanag. Ayaw niya kasing mahuli at mapagalitan na naman ng kanyang mga magulang dahil sa hindi nito pagtulog ng maaga kakabasa ng pocketbook. Gusto niyang magbasa ng ganitong oras sapagkat mas dama niya ang kwento dahil sa katahimikan ng gabi. Pero iba ang pakiramdam ang gabing iyon. Malamig ang hangin na bumabalot sa kwarto niya. Dahil dito, naisipan na niyang matulog. Kaya pinatay na lang niya ang kanyang munting ilaw. Pero naaaninag pa rin niya ng bahagya ang paligid dahil sa ilaw na nanggagaling sa labas na pumapasok sa kanyang bintana. Habang inaayos niya ang kama, may biglang nasagi ang kanyang kamay. Sa ilalim, ang kanyang inaayos na kumot. Napaatras siya. Napagtanto niya na parang isang nilalang ang nasagi ng kanyang kamay, pero hindi makita ng kanyang mga mata. Bigla niyang naalala ang mga gantong karanasan nung bata pa siya. Naalala niya nung ang hagdanan nila ay madali pang maaninag kung may taong pababa o paakyat. Nung wala pang gaanong dibisyon ang mga kwarto nila sa taas. Nasa taas na silang lahat ng kanyang pamilya noon. Wala nang tao dapat nasa baba ng mga oras na iyon. Naaninag nila ang kanyang nakababatang kapatid na natutulog na ang kanilang nanay at tatay. Pero kitang-kita na may isang aninong gumagapang pataas ng hagdanan. Kaya nagtago sila sa ilalim ng mga kumot. Ayaw nilang gisingin ang kanilang nanay at tatay. Baka ito ay magalit. Habang nakikiramdam sila sa mga mangyayari, dinig na dinig nila ang tibok ng puso nila sa sobrang kaba. Ramdam nila na may paunti-unting lumalapit sa kanila hanggang sa may huminga sa kanila habang nasa ilalim sila ng kumot.
Pero bigla na lang nawala ang presensyang yun. Hindi lang nag-iisa si Ami sa kanyang pamilya na may malakas na pakiramdam sa mga di nakikita ng ordinaryong mata. Dahil ang kanyang ama mismo ay madalas din makaramdam ng mga ganito. Nabahagi ng kanyang ama ang kanyang kwento nung siya ay isang binata pa. Patungkol ito sa isang maliit na nilalang na di umano'y parating sumusunod sa kanya noong siya ay nasa probinsya pa. Isang nilalang na siya lang ang nakakakita. Ang kanyang ama noon ay naisipang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. At dun na rin nakapangasawa. Ngunit hindi raw siya kailanman iniwan ng maliit na nilalang na to. Ito marahil lang madalas maramdaman ni Ami at ang kanyang nakababatang kapatid. Nilalang na maliit at mapaglaro. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Ami. Pinagpasyahan na lang niya na huwag nang masyadong isipin kung ano man ang kanyang nasaging nilalang na hindi nakikita. Siya ay nagpahinga na at unti-unti nang nakatulog sa lamig ng gabing yon. Nang biglang nabasag ang katahimikan ng isang sigaw na nagmumula sa kanyang ama. Ang sigaw ng kanyang ama ay dinig sa buong bahay, dahilan ng pagkagising nilang lahat. Dali ang pumunta silang magkakapatid sa kwarto ng kanilang magulang na naginip daw siya ng masama tungkol sa isang babaeng walang ulo na gumagapang papalapit sa kanya. Pilit daw siyang bumabangon para magising upang ang bagungot ay mapigilan, ngunit di niya magawa. Laking pasasalamat na lang daw niya at may nagbaluktot ng mga daliri niya sa paa. Parang kamay ng isang bata, kung anumang nilalang na maliit ang nagbaluktot sa mga daliri sa paa ng kanyang ama. Biglang naalala ni Ami ang matagal na sa kanyang nagmumulto. Nagsimula ito nung siya ay nilagnatin. Parati niyang naaninag na may babaeng papalapit sa kanya ng papalapit. At kitang-kita niya ito. Wala ring ulo. Ramdam na ramdam ni Ami ang bigat ng presensya ng babae sa pangyayaring yun. Na tila bang lumulubog siya sa kanyang kama paunti-unti. Minsan nang nasabi sa kanya ng kanyang lola kung paano labanan ng mga bangungot. Pilit mo lang daw tiklupin ang iyong mga daliri sa paa at magigising ka. Na siyang nakakatulong sa tuwing babangungutin siya. Kinabukasan ng tanghaling tapat, habang papakyat papuntang rooftop ang kasintahan ng kanyang tita, nakapitbahay lang nila, ay napatingin ito sa bintana ng kwarto ni Ami. Nagtaka ito dahil may babae siyang nakita
na nakadungaw sa bintana ni Ami. Pero di niya ito kilala. At nakakakilabot dahil unti-unti itong naglalaho na parang usok. Magmula noon, di na sila madalas makaramdam ng kung anuman sa bahay nila. Maliban na lang dun sa makulit at mapaglarong maliit na nilalang. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang inyong Kuya Choleng, nagpapaalala. Magtabi-tabi po. Baka kayo manuno.